Noong nakita ko silang sa koral, sabi ko, tinawag ko yung pangalan niya. Nagkukulit ka na naman. Ang ginawa ng bata, umupo. Ano para sa akin ang pagkakataon na iyon? Children listen. They always listen. At doon sa pagsuway ko sa kanya, hindi siya sumagot ng pabalang sa akin. Which karamihan sa mga Kristiyano, ganito ang ugali. Hindi katulad ng bata. Kapag nasabihan mo ng isang bagay na mali, kapag pinagsabihan mo uli, ayoko makinig sa iyo. Nire-resist ang payo ng ibang tao. Nire-resist ang pagtatama sa kanila ng kanilang mga kapatid. Ngunit ang isang batang ito, sinabi ng Panginoon, kinakailangan mo maging isang bata. Tanggapin mo ang kaharian ng Diyos bilang isang bata. Ang isang batang ito nagpaunawa sa akin kung paano ang maging humble. Kung papaano hindi magtanim ng galit sa puso sa tao na nag-correct sa kanya. Isang bata. That's why for me, nung nabasa ko to, alam niyo ba yung word na ito? Nabasa ko months ago. Habang binabasa ko siya, sabi ko, hindi ko maintindihan, Lord. Ibig sabihin ba, kinakailangan maging bata ako? Maging ugali ako ng bata? Dati, nung nababasa ko to, ang unang pumapasok sa isip ko, kailangan ko lang maging inosente. Katulad ng isang bata. Totoo. Yun yung revelation ko dati. Sabi, ganun pala, kailangan ko lang maging inosente para magampanan ko ang bagay na ito. Pero hindi pala ganun. Maraming pwedeng ituro sa iyo ang isang bata. Amen? Maraming pwedeng ituro sa iyo ang isang bata. Amen? That's why sa ating lahat, mga kapatid, hindi ko sinasabi na kumain kayo. No, hindi ko sinasabi na manatili kayo sa mga gatas na turo. Kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo. Tayo ngayon ay namumuhay in the training or teaching of righteousness sa mga solidong pagkain. But never, ever forget that your attitude should be an attitude of a child. Selfless and humble. Amen? Para nang sa gayon, matanggap natin bawat isa kung ano ang kaharian ng Diyos. Amen? Ano yung tanong natin kanina? How do we prepare? Be like a child. Amen? No? Isa pang bagay para tayo ay humanda, no? Sabi rito, naalala niyo po yung istorya ni Martha at ni Maria. Amen? Na dumalaw ang Panginoong Kristo sa bahay nila isang araw. Naging abala, sino? Si Martha ba? Very good. Confident. Yan ang gusto ko. Alam ang salita talaga ng Diyos. Martha. Ano ang ginawa ni Mary? Nakinig sa Panginoong Hesukristo. How are we going to prepare? We should prepare, according to the Mary attitude. Not the Martha attitude. Ano yung Mary attitude? Alam kung sino ang uunahin niya. Walang ibang mas mahalaga sa Diyos, para sa Kanya. That's the Mary attitude. Pinatototohanan nito, as we prepare, we should always and always have that same attitude. That God, you are the first. You're my first priority. Ikaw ang uunahin ko sa lahat ng bagay. Ano ang Martha attitude? Hindi masama ang kanyang ginawa. Hindi iyon isang kasalanan. Amen? Ang ginawa niya, naglinis siya ng bahay. Dahil gusto niya maging presentable sa harapan ng Diyos. But sino ang mas kinalugdan ng Panginoon? Si Mary na yumakap o nauna napakinggan ang salita ng Diyos. We should always be hungry of His Word, of His presence. We should always prioritize God so that alam natin kung papaano tayo maghahanda. Amen? Sa paghahanda, kailangan ng Mary attitude. Hindi ka pwedeng maghanda nang sasabihin mo, te-text ka ng cell group mo, ng leader mo.
Kapatid, meron tayong gawain ngayon. Ire-reply, pasensya na po kayo. Meron akong ginagawa. Do you have the Mary attitude or the Martha attitude? Pupunta ng mentoring program. Amen? Hindi ko po kayo pinapatamaan ha, yung mga wala po rito kagabi. Pero isa lang po itong katotohanan. Amen? Araw ng Sabado, mag-share si pastor sa mentoring. Wala si pastor sa mentoring, may ginamit sa buhay, no? ng bawat isa. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bungot kayo ang makakaalam. Do you have the Mary attitude or do you have the Martha attitude? This word is being given or being laid down not to hurt you, but to release you and free you. Amen? Upang ito ay maging kalayaan sa bawat isa. Amen? Uy, parang masakit yung leg ko Joke. Ingat, ingat. God bless. Amen? Naunawaan niyo po mga kapatid ang sinasabi ko? Mabigat po ba ang salitang ito? Amen? No? I believe mabigat o kung hindi, dalangin ko nauunawaan niyo pa rin ang nais kong sabihin. In preparation for God, we can never ever justify yung ating pag-uuna sa ibang bagay maliban sa Kanya. Amen? Amen? No? I glorify God again. Let me share you a testimony. Not because of me, but because of Him. Again and again, I glorify God. Dahil ipanaunawa niya sa amin ang bagay na ito. Alam niyo bang nanalo na naman kami? Na-dissolve na yung team namin, pero nanalo na naman yung team namin ulit. This coming September 17 ba yun? September 4. Basta linggo o Sabado-linggo, pupunta kami sa Kaliraya. Alam niyo yung Kaliraya, yung nasa Pamaypay, na ginaganon nyo? Nanalo kami, worth 30,000, pwede namin yung ubusin. Tama ho ba? Overnight stay, free board, lodging, lahat. All expense paid. Ang mga ka-team ni Brother Michael, ang corny mo, ayan ka na naman. Minsan lang yan sa buhay mo. Yun ang lagi nilang sinasabi. But I glorify God and I thank God. But because for me, natutunan ko kung sino ang aking uunahin. Palagi kong inaalala yung sinasabi ni Pastor sa amin noon hanggang ngayon. Papaano na lang kung ako ay may sakit? Papaano na lang kung meron akong iimportanteng gagawin? Pwede ko bang sabihin sa kalagitnaan ng congregation na meron akong mahalagang gagawin, hindi muna ako magpipreach? Kahit meron siyang sakit, nagpipreach siya sa ating kalagitnaan. Dahil nauunawaan ang kahalagahan ng pag-una sa Diyos. Ngayon, yun ba ay nakasentro lamang kay pastor? Hindi. If we say that you are one with Christ and you are one with Him, kung ano ang kanyang ugali, dapat maging ugali din natin. That maliban na lamang na ikaw ay gumagapang na. Kung kaya mo pang dumalo sa gawain, dumalo ka. Why? It's because it is for you to show that you are always ready to be trained and equipped. Amen? Na ikaw ay handa na magpatama at unahin ng Diyos. Amen? Dalangin ko dito sa aking sinishare ngayon sa inyo, maalala nyo ito. Alam nyo bang parte ng preparasyon ninyo ay yung i-review nyo yung mga inyong natatanggap? Amen? No? Because pagtapos ng ating Sunday service, alam ko na kayo pupunta sa mall, pupunta kung saan man, gagawa ng kung ano man. Amen? Pero kapag nakalimutan ninyo na pag-aralan ng salita ng Diyos, doon pa lamang sa salitang preparation, defeated na agad ang purpose. If you really wanted to prepare, you will continue and continue to seek God's presence. Kahit na natapos ang Sunday service. Hindi lang sa linggo na ito, kundi kada linggo na kayo'y nakakatanggap ng salita ng Diyos. Amen? Amen? So, buhay pa ba kayo?
Amen. Kaya nyo pa? Sure? Amen. That is good. Maikli na lamang po ito, mga 2 oras na lang. Dahil minsan lang po ako tumatayo sa inyo, gusto kong sulitin ang pagkakataon. Amen? Nakikita ko naman, gaganda pa ng ngiti ninyo eh. So, okay pa. Kaya pa? Kaya pa, no? Amen. Siguro sabi ni Pastor, ano kayang ginawa ni Michael doon sa mga yun? No? So, gusto ko lang po ma-give out kung ano man po ang nais ko na ibahagi sa inyong lahat. Amen? Na walang tinatago sa aking sarili, kundi maipahayag lang ang kahalagahan ng paghahanda ng bawat isa sa atin. Preparation. As you send me into the world, sabi ng Panginoong Kristo, I am also sending in them in the world. Before you claim it, make sure that you have the attitude, Lord, come on, send me, but also let me prepare myself. I will do an intense preparation so that I'll be ready sa pagtugon sa iyong mandato. Ano yung sinabi dun sa 72? Para kayong mga ano? Na isusugo sa? Ano yung wolves? Ano yan? Sa Tagalog po, ano yung sinabi sa salita ng Diyos? Para kayong mga asno, kordero na isusugo sa gitna ng mga asong gubat. Amen? Ikaw ay isang kordero na isusugo sa gitna ng mga asong gubat. Bilang isang kordero, kapag ikaw ay hindi pa naghanda sa kalagitnaan ng mga asong gubat, kakainin ka nila ng buo. Amen? Kakainin ka nila ng buo. Ngunit kung tayo, bilang mga lingkod ng Diyos, we have this preparation and we know that it is Christ that we carry, sino man ang kaharap natin. Maging asong gubat man yan, maging tuko man yan, kayang-kaya natin ang bagay na yan. Tama ba, brother? Amen? Kahit na ano pa yan, kaya nating lampasan ang mga bagay na yan. Amen? Amen? No? Alam nyo, sa totoo lang, no? Bigyan nyo lamang po ako ng mga 15 minutes. Kaya pa? 15 minutes, no? Kung nga si Pastor, 5 minutes nga, 30 minutes eh. Recorded ba to? Pwede ba paki-delete yung bagay na yun? Mamaya ako na lang ibibigyan ng pamerienda. Delete niyo yan. Pastor, humingi na po ako ng kapatawaran pag narinig nyo to. Katotohanan lang naman po yung sinasabi ko. Yun. So, 15 minutos. Lang, no? Ay, yan, okay na, date niya. So, okay. Bakit po? Alam niya, sa totoo lang, parang ang bilis nga eh. Kapag ikaw pala yung nakatayo rito, parang ang bilis. Hindi mo nga, parang nag-uumpisa pa lang ako eh. Parang introduction pa nga lang din to. Ay, nako. Talaga naman, no? Amen. So, well, let's go down, no, sa ating, seryoso po, no? So, mga kapatid, dalangin ko, no, dun sa aking shinare o dun sa ating pong napag-aaralan ngayon. Maging buo sa isip ninyo at sa puso ninyo na ikaw ay hindi dadalo kada linggo sa simbahan para ikaw ay tumanggap lamang. There must be a preparation. Jesus Christ gave glory to God because He completed the work. If you and I desire to give glory unto God as well, then we should also complete and finish the work. And how will you complete the work if you do not prepare? Papaano mo tatapusin ang pinagagawa sa iyo ng Diyos kung hindi ka maghahanda? Preparation, enough preparation ang kailangan sa atin. Attend all the trainings. Attend all the cell group. Attend every Sunday. Pray. Continue to seek God's presence saan ka man dalhin. Because by then alone, you are declaring to God, not by words, that you are ready to serve Him. Amen? Amen? Sundan po natin. Sabi po rito, do not let yourself, alright? Do not let yourself to be stubborn like the Israelites in the desert. No amount of miracle or truth can ever change a man with a stubborn heart.
Amen? Sabi rito, kapag nanatili ang iyong puso na matigas sa harapan ng Diyos, ano pang milagro o kahit na anong milagrong iyong masaksihan, kailanman hindi ka mababago. Amen? Hindi ko sinasabi na walang pagbabago masusumpungan ng isang tao. Lahat tayo ay nagkaroon ng pagkakataong mabago. Amen? Ngunit ang akin pong ipinauunawa sa inyo, as we prepare, do not be stubborn. Let me share this to you. Nung inalis ng Panginoon ang bayan ng Israel sa Ehipto, ano ang plano ng Diyos sa kanila? Dalhin sa promised land. To prepare them in the promised land. Para ihanda sila sa lupaing pangako. Amen? Amen? Ngayon, dahil sa nanatiling matigas ang puso ng bayan ng Israel, kahit na nagpaulan na ng mana, kahit na marami nang ipinakita sa bayan ng Ehipto pa lamang, nakatawid ba sila sa lupang pangako? Hindi. Bakit? Dahil because there is no amount of miracle nor truth, no? Ang pwedeng magbago sa isang matigas na puso. Amen? Tandaan niyo po ang bagay na ito. God is so powerful. Amen? But do not choose to listen to yourself. Do not choose to become stubborn. Ang hindi sa Kanya, ay hindi para sa Kanya. Itinuturing na kaaway ng Diyos ang sinumang hindi sumusunod sa Kanya. Amen? Do not be an enemy of God. Amen? Instead, use your life. This one life that you have for Him. Pinapahalagaan niyo ba yung buhay ninyo sa Panginoon? Sino rito ang pinapahalaga ng buhay nila? Taas ang kamay. Amen. Mahalaga para sa inyo ang buhay ninyo. Amen? Tanungin naman natin ng Diyos. Sa tingin ninyo, gaano kahalaga sa Diyos ang Kanyang nilikha? Gaano kahalaga sa Diyos yung Kanyang buhay na pinatawad? Gaano kahalaga sa Diyos yung tao na binibigyan niyang pag-asa? Kung pinapahalagahan natin ang buhay natin, doble, triple, 4 na beses, 10 beses ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kung para sa iyo, ayaw mong gumising ng umaga nang hindi ka naghihilamos para sa Kanya. Gusto niya na sa lahat ng pagkakataon, ikaw ay maayos. Kung papaano ayaw mong magutom para sa Kanya, gusto niyang ibigay sa iyo ang lahat ng mabuti sa mundo na ito. Kung para sa iyo, ayaw mo na masagasaan habang ikaw ay tumatawid, para sa Kanya, higit na gusto niyang maprotektahan ka sa lahat ng oras ng buhay mo. Kung para sa iyo, mahalaga ang buhay mo, para sa Kanya, doble ang pagpapahalaga niya. Kaya't huwag mong sayangin at huwag mong pakawalang bahalain ang anumang sinasabi sa iyo at ginagawa sa iyo at sa akin ng Diyos. Dahil para sa Kanya, mahalaga ang buhay mo at ang buhay ko. Papaano mo maibabalik sa Kanya yung pagpapahalagang yan? Gawin mo ang Kanyang inuutos. Maghanda ka ng tama nang sa gayon, kapag ikaw ay ginamit na ng Diyos sa buhay ng ibang tao, masasabi mo na, Lord, I am sharing not my identity, but I am sharing you, at ako ay nagagamit para mabago ang buhay ng isang tao. Amen? Let me pose this question sa ating pagtatapos. Gusto ko po sa may lahat ng ballpen at notebook, isulat niyo po ang bagay na ito. Amen? No? Sabi po rito, yung tanong, how
do we prepare as an individual? Sa Tagalog, papaano tayo maghahanda bilang tao o bilang ikaw? O sabihin mo, sulat mo lang dyan, papaano ako maghahanda bilang ako? Papaano ako maghahanda bilang ako? Pangalawa, papaano kami, uulitin ko, papaano kami maghahanda bilang isang simbahan ng Diyos? Ulitin ko, papaano kami maghahanda bilang isang simbahan ng Diyos? Amen? Nakuha po natin? Sige nga po, sabay-sabay. Ano po yung una? Ano po yung pangalawa? Amen. Tumayo po tayong lahat. Ang bilis lang, no? 15 minutes yan. Amen? Na-stop naman na yung recording, di ba? Hindi pa ba? So, patawarin niyo po ulit ako. Okay? So, to end this day, the reason kung bakit ko po binigay sa inyo ang katanungan yan is for you to reflect on those questions. Gusto ko na pag-isipan ninyo ang katanungang iyan sa buhay nyo. Papaano ako maghahanda bilang ako? At paano kami maghahanda bilang isang simbahan ng Diyos? Father, we thank you, Lord, for this morning. We thank you for the move of the Holy Spirit in our midst. We thank you, Jesus, that you will, yes, O God, plant every word in the lives of my brethren and to myself, O God, that it will grow and grow and grow and bear fruit, O Jesus. Lord, I pray for the lives of your people, O God. I pray not only in the blessings materially, O God, but I also pray in a spiritual blessing, O God, that we will continue to learn and understand the importance of our preparation before we go out, O Jesus. That we will be able to understand the importance of how important it is for your people as one to prepare, O Jesus, as a church, O God. We thank you, Lord, for you are faithful in the lives of your people. We thank you, Lord, that you will continue to teach us to share not our identity, but only you, O God. We thank you, Lord, for making us understand more and more the difference of just knowing you and being one with you. I hope and I pray, O Lord, that we will continue to learn and understand, O God, the importance of being one with you all the time. Of doing the things that you did. Of doing the things, O God, that you wanted us to do every day of our lives. Lord Jesus, I pray, O God, for the transformation not only of this church, but also the transformation of the people, O God, of our community, of this city, of this nation, O God. I pray, O Lord God, that this church will become a model church. A model church who will model righteousness, a model church who will model righteousness and truth, O God, in the lives of your people, O God. Panginoon, maraming salamat minsan pa sa bawat salitang ibinigay mo sa amin sa oras na ito. Panginoon, dalangin ko ang inyong pagpapala sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko rin, O God, na patuloy nga po na mabuksan ang puso at isipan namin na kami ay pumupunta sa simbahan hindi lamang upang tumanggap, kundi kung papaano nagbigay ng karangalan ng iyong anak sa iyo, ganun din namin nais na magbigay karangalan sa iyo sa pagtapos ng ipinagagawa mo sa amin. We give you back all the glory and all the praises in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. So, pagpalain po kayo mga kapatid.
no? And let us have a care group at least 1 hour to 2 hours. Amen? At least 5 to 10 minutes po. Magkaroon po tayo ng care group. Maraming salamat po.